daw? Sino? Wala. Sino? May nagtuturuan yata sa likod. Si Kuya Jeramil ba? Ayun. Yun, buti na lang. Yan. Palakpakan naman natin ng buhay sa... Hello, hello. Hindi, share ko lang din yung may bad news kasi dumating sa company. Yung client naming Olom, hindi na pumirma ng kontrata. So, hanggang July na lang sila. Sobrang thankful ako sa Lord kasi agency lang kami, may mga matatanggal. Pero kinausap naman ako ng visor ko. Kailangan ko lang daw ng mag-step up para ma-retain ako dun sa company. Kasi picker ako, di ba? Ang kailangan nila sa mga other client, checker. Meron kasi kaming usapan ng visor ko, may plano kasi siya. Lahat daw ng checker na agency, matatanggal. Dalawa kaming priority ng visor ko. Kaya kailangan daw namin mag-checker para kami yung papalit din sa mga matatanggal na checker. Kaya sobrang thankful ako sa Lord kasi nga laking tulong din yung devotion gawa nung namin nila Paul James sa grupo namin na about sa magtiwala tayo sa Lord. Kasi Kristiyano tayo, yung favor ng Lord talaga nasa atin. Kaya patuloy ako nagtitiwala sa Lord na kasi nga mahirap mawala ng trabaho kasi may hinuhulugan akong motor. Pero sobrang thankful sa Lord kasi tuloy-tuloy yung trabaho ko. Kaya Wow! Yan. Agree ba kayo na pagka anak ng Diyos may favor? Agree ba kayo doon? Amen. Pagka hindi kayo nag-agree, bahala kayo. Walang favor sa inyo. Hindi, di ba, ayun, amazing na na may favor talaga sa bawat isa as long as nagtitiwala ka naman talaga sa Lord. Di ba? So, sino pang basta ang naalala ko pala, basta give our excellent work lagi. Na laging ang nasa isip natin, si God yung boss natin, hindi yung kung sino mang tao sa paligid natin na boss natin, ganyan. As long as we do our best for the glory of God, hindi niya tayo papabayaan. Yon. Amen. So, sino pa? Meron pa bang mag-share dyan? Wala na? Wala na? Sino daw? Si Kuya Jonard, gusto ko lagi may may tinuturo eh. Sino? Si Manuel. Okay, si Manuel. Oh. Oh. Oh, share ka na dito. Anong... oh, ayan. Sa pilitan. Ano na lang, share ko lang yung natutunan ko sa cell group kahapon, no. Ang about sa sa mga Israelita, no. Kumbaga, ang Diyos talaga, meron ng pangako ang Diyos sa Israelita na yung Kanaan, no, yung Kanaan, land of Canaan. Kumbaga, parang sa atin din, sa atin, may pangako rin ang Diyos, no, sa bawat isa, yung pagpapala niya, no. Kumbaga, dati kasi ako, parang nai-stress ako sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung magre-resign ba ako para makapag-work na sa abroad. Kasi yung trabaho ko ngayon, parang kinukulang sa financial na talaga, no. Ngayon, parang na-realize ko, no, kumbaga, sa buhay ko, meron talaga akong Diyos, no. Kumbaga, hindi dapat ako mabahala kung anong kakainin namin, ganon, kung ano yung idadamit namin. Hindi kumbaga, yung mag-stable ba yung financial ko, ganon. Parang, naparealize sa akin yung cell group namin kahapon na kumbaga, ang Diyos, merong sa ating, pagpapalang nandyan lang. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya, no? Yun lang, kumbaga, yun. Salamat po sa Panginoon. Yon.
Kainaan, nabanggit ni Manuel yung Kainaan, di ba? Sabi, so kayo ba tingin nyo nasa promised land na ba kayo ngayon ng buhay nyo? Or wala pa, or nasa Goshen. Goshen nga ba yun? May isa pa di ba? Yung parang Goshen, no? Goshen. So, kahit gaano pang katagal sila Moses nga, di ba? Nagtagal ng 40 years sa wilderness and all. Kahit gaano, nabasa ko din sa devotion na nakaraan, kahit ganong katagal, magtiwala lang tayo na yung promised land, ibibigay ng Lord. Kahit ganong kahirap, kahit gaanong ano yung pinagdadaanan natin, basta magtiwala tayo, yung promised land, ibibigay. Ganong kabuti ang Lord sa buhay natin. So, ayun, meron pa ba? Meron pa bang... oh, last na. Sino? Si Gab? Oh. Ayan, si Gab naman. Ang lakas man turo eh. Ayun, wala naman bago. Hindi, nagpapasalamat lang ako sa Lord kasi yun din sa sa devotion namin nila Paul. Laking tulong niya para sa akin. Personal kay Kuya Erwin. Hindi, wala na eh. Wala na kami cell group. Hindi, ayun lang. Sobrang thankful ako kasi sobrang talagang nabibless ako dun sa namin kasi feeling ko yun talaga yung kulang sa akin sa pagde-devotion. Namin ko naman yun kahit sa barko talaga nakakalimutan ko siya kasi kahit andun na yung workplace ko, andun na rin yung tulugan ko, nakakalimutan ko pa rin kasi sobrang pagod na. Kaya yun gusto kong i-practice hanggang sa pagsakay ko ulit. Tapos yung yung mindset ko talagang sobrang binago. Kahit 2 weeks pa lang talagang sobrang nabago yung mindset ko pagdating sa personal, pagdating sa financial, talagang parang mas lalong naging advance yung ko na talagang pagdating sa ganitong bagay, kailangan isipin mo muna 5 beses, 10 beses bago mo gawin para alam mo kung yung ba talaga will ni Lord o hindi o sadyang kasi ako kasi ko parang impulsive kasi ko pag ginusto ko yun parang hindi naman talaga dapat kasi minsan may sinaalang-alang akong mga para kasi madami kasi kung nangyaring ganun nakarang barko, nag-impulsive ako, parang, ito yung barko sa'yo. Ay, sige sir, okay lang ako na okay kasi parang nahihiya akong tumanggi. Tapos yun na nga, nangyari sa akin, parang, na parang din Hindi, yun nga, nagulo yung buhay ko sa barko, na gusto ko ang umuwi. Alam ni Ate Yam yun Hindi, pero salamat pa rin sa Lord. Hindi, okay lang yun. Hindi, pag kwento ko, 7:00 tapos. Hindi, wala. Okay na yun. Kung gusto nyo alamin, ayun, si Jonard. Hindi, yun lang. Salamat sa Lord sa panibagong namin. Sa gantong step up na nangyayari sa buhay ko. Step up revolution. Ayun, thank you sir. Word of the day, step up. Hindi. Di ba nung unang linggo yun yung in-establish talaga din dito sa Young Pro, yung devotion. So sana, nagtutuloy tayo sa devotional. Tulad naman na sinabi ni Gab, malaki yung tulong sa atin ng devotion talaga. Sa hindi ko rin naman maipaliwanag na dahilan or kung papaano man, araw-araw, para bang ida-direct ka ni Lord sa gagawin mo sa buong araw mo pagka nag-devotion ka. Pagka sinimulan mo yung araw mo, mag-devotion, talagang parang peaceful naman yung buong araw. Kahit gaano pang ka-shaking yung mga news sa tawag dito, sa paligid mo, kahit ang dami mong worries, basta mag-devotion ka, parang ang gaan na ng buhay buong araw. So I encourage you guys to devotion din. Or kung nahirapan kayo na parang individual, pwede yung ginagawa nila Paul, nila Gab na by group, yan nila Kuya J. So ayun, thankful tayo na may gantong community na nag-encourage sa atin para makapag-devotion at mas mapalapit pa kay Lord. So ayun, wala na ba? Wala na bang okay na ba? Si Aliyah, may share ka. Ang saya-saya ni Aliyah. Wala na ba? Okay na ba tayo lahat?
Sige, mukhang wala na. Next week, mga girls naman daw kasi parang 3 guys yung nag-share this time. So next week, mga babae naman daw. Okay? So ayun, okay na ba? Pwede bang tumayo muna ulit tayong lahat? Yan, para dati may alam niyo yung ambon-ambon, pero hindi natin gagawin yon. Yung ambon-ambon, hindi, joke lang, wala. Oh. Hindi, palakpakan lang muna natin ang Lord, syempre, palakpakan natin ang Diyos. Dahil napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kahit anong mangyari, di ba? Sobrang hindi natin ma-explain. Palakpakan natin ang Diyos. We praise Him, let's worship Him. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sobrang kind niya. Nabasa ko nga nung nakaraan sabi, sobrang kind ng Lord. Na kahit hindi natin deserve, napakabuti niya sa buhay natin. So let's praise God. Thank you, Lord God. And yes, let's prepare ourselves para sa message ng ating napakagandang pastorang Yami Sarda. Palapakan natin ang Lord sa buhay ni Ate Yam. Yung iba, PJ, sundan mo na lang. Wow! Ang liwat. Let there be... Ay! Alam niyo, tamang-tama yan sa topic ko. Thank you, Jonard. So, we are doing a series of sermon, no? A season of change. So, last week, pinag-usapan natin that change is coming. So, sabi, kung merong pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay mo, you should be prepared. Okay? So, ngayon, nasa part 2 tayo, let there be light. No? Kaya binuksan yung ilaw. Kasi yun yung title ng ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo ba, before I go on this, kaninang umaga, nung naghawak ni Pastor yung tablet niya, sabi niya sa akin, tingnan mo nga to, Yami, nabura yung ginawa kong sermon. Mag-uumpisa na noon, parang 15 minutes na lang, mag-uumpisa na yung service. Sabi niya, ang tagal-tagal ko pang ginawa noon, tapos nabura. So, tinitignan ko kung paano ko mariretrieve, hindi ko na-retrieve. Sabi ko sa kanya, natatandaan mo pa naman siguro, ulitin mo na lang. Tapos sabi ko, kaya ako, pag yung nagawa ko ng sermon, sabi ko, kinakopy ko, sinesend ko sa messenger ko. Kasi ilang beses na sa akin nangyari na nabubura. Wala pa naman akong photographic memory. May matatandaan ako doon, pero syempre, marami din yung hindi. So sabi ko sa kanya, kaya ganun yung ginagawa ko kasi nga ilang beses na akong nabuburahan ng sermon. Tapos kanina, nung second service, siguro, nung marinig ko na call to order na, pinapapasok na yung mga young people, kinuha ko na yung tablet ko. Pag open ko ng tablet ko, wala yung sermon ko. Hindi ko ma-explain paano siya, hinimatay na yung anak ni Jonard. Matindi ang... Okay. So sabi ko, what a coincidence. Sabi ko, pareho pa kaming naburahan ng sermon ni Pastor. And I believe na if God is going to do something big, something great in our hearts, yung kaaway gumagawa din siya ng paraan o dahilan para hindi ito mangyari. But always believe na greater is He that is in us than he that is in the world. Kaya magpiprevail pa rin ang Panginoon. No? So that's why we are here and we're going to listen to the Word of God. Alam nyo, nakakatuwa kasi pag gumagawa kami ng sermon, katulad nga nung may nagtanong sa akin last week, paano daw gumawa pag yung ng teaching material, sabi ko sa kanya, ang una kong ginagawa pag gumagawa ako ng sermon ay nagpe-pray ako. I always pray na, Lord, ibigay niyo po sa akin yung message that would really touch your people's heart and message that is timely sa situation nila. Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin yung part 2 ng A Season of Change. At ito yung Let There Be
light. So sabi sa Genesis chapter 1, verse 14, sabi diyan, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. So, I believe ito ay nabanggit din natin, no, last week. Sa NIV, yung medyo version, no, version na lighter, sabi, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times and days and years. So, makikita natin dito, no, yung pinag-usapan natin last week na we talk about the season of change, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Change is coming. Merong mabuting bagay na nakalaan ang Diyos para sa atin. Sabi nga ni Manuel, yung natutunan niya, merong blessing na nag-iintay sa'yo, dyan lang yun sa tabi-tabi. No? So, and ganun din sa buhay natin, merong pagbabago, may season of change na gustong gawin ng Panginoon sa atin, whether we want it or not, di ba? Whether we are ready or not, that change will come. So kaya, we must be prepared. Itong langaw na ito, kada ako nandito sa taas, nang iingay. Di ba pwede sawayan? Langaw, lumayas ka. Okay. So, sabi, something is about to break in some people's lives. No, merong ibe-break ang Diyos sa buhay natin. Meron tayong mai-experience na breakthrough, no? God is about to take you out of the season na nararapat sa iyo, di ba? Or aalisin ka dyan sa season na kinalalagyan mo ngayon and take you to a new season. Kaya nga, sabi, kinakailangan maging ready ka doon sa change na gagawin ng Panginoon, maging ready ka doon sa paglalagyan sa iyo na season. So, yun yung ating pinag-usapan last week. So, doon sa ating binasa, kung sususugan natin yung book of Genesis, sabi, meron tayo, ang dapat maunawaan natin na isang bagay, ay ang Panginoon, hindi lamang siya basta Diyos. Di ba? Nung ginawa niya yung daigdig, ginawa niya ito ng siya lang, hindi, yung sabi niya na let us create man, hindi angels yung kasama ng Panginoon, ha? Nung nagkaroon ng creation. So, sila yung triune God, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They were the ones who created, sila yung nagplano kung paano lilikhain itong mundong ito. So, kaya nakita natin na yung buong process ng creation, ito ay nagmula sa creativity ng Diyos. And at the end of each creative day, sabi ng Panginoon, it was good. And on the sixth day, di ba, nilikha niya ang tao, at sabi niya, it was very good. Ang tao, ang pinaka-masterpiece na ginawa ng Panginoon. Sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image, in the image of God, He created him, male and female, created them. So, sabi doon, tayo ay nilikha, di ba? Nilikha tayo sa image ng Panginoon. Kaya, pagbabalikan mo yung umpisang-umpisa ng Genesis, no, sabi doon, first day, no, sabi, nandun na ang Diyos. Hindi yung creation ay nagsimula na, in the beginning, God was there. No, hindi sinabi na nung lumitaw ang Diyos, nagsimula yung beginning. Before malikha ang lahat ng bagay, nandyan na ang Panginoon. And sabi ng Bible, He is the Alpha and the Omega. Siya ang pasimula at ang
katapusan. Kaya kahit gaano mo isipin yung pinanggalingan niya, kahit gaanong katinding pag-aaral ang gawin ng mga scientists, hindi nila makikita yan. Kasi, God was there before everything else was created. So, unang-una dapat maunawaan natin, no, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na manlilikha. He is the Creator. Sabi sa Psalms chapter 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. So, ipinakikita sa atin ito na sa pasimula pa lang, nandun na ang Panginoon. So, wag na nating pahirapan yung utak natin kung paano nangyari yun. Kasi, may mga lihim ang Diyos, di ba? Or may mga bagay na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon, kung gusto nyong malaman yung kasagutan niyan, sikapin yung makarating ng langit para pagdating nyo doon, itatanong mo sa Lord. Di ba? So, yung pagkakalikha sa mundo, it was really amazing. Kasi, di ba, sino sa inyo yung nakapanood na nung yung process of giving birth or yung life process ng tao from yung meeting of the egg cell and sperm cell, di ba? Nakakamangha. Parang masasabi mo, napaka talino naman nung gumawa nito. Paano ba ito nangyari? Tapos tignan nyo yung inyong katabi. Di ba nakakamangha? Paano kaya nagkaroon ng gantong muka? Paano kaya nabuo to? So, ang Diyos ay napakagaling na manglilikha. No, lahat ng nakikita natin that really amaze us, ito ay nagmula sa Panginoon. Siya ang naglikha na to, di ba? Kaya nga, yung mga scientists, maaari nilang pag-aralan yung isang part lang, little part, no? Or portion ng creation. Pero, kahit na matindi na yung pag-aaralan nila yung tungkol sa mga planeta, hindi pa rin sila nakakakita ng definite na sagot saan galing yung mga planeta. Di ba? Ang tao, hindi nila mabigyan ng malinaw na paliwanag. They keep on defying the Word of God kung saan nagmula yung tao. Di ba? Nanggaling na sa unggoy, di ba? From butike, naging dinosaur, naging unggoy, naging tao. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang dinosaur yan? So, hindi natin yan maipapaliwanag kasi ito ay nagpapakita na dakilang manlilikha ang Panginoon. We can never understand how great it is, no, unless talaga na makilala natin siya sa ating mga buhay. So, hindi niya kailangan ng tulong ni numan para maglikha kasi He has the capacity to create. Kaya nga doon sa Genesis, ang umpisang-umpisa, in the beginning, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba, umpisang-umpisa ng Bible, ito ay nagdi-describe na agad ng creation. So, ganito, ito yung pangunahin na gusto na maunawaan natin ng Panginoon kung sino siya. He has the capacity to create out of nothing. Sino dito yung kayang gumawa ng anumang bagay na mula sa wala? Sige nga, try nyo nga gumawa ng damit nang wala kayong hawak. Meron ba may kaya? Wala, di ba? It's magic. So, it's amazing, no, kung paano yung ginawa ng Panginoon. Kaya kung dun sa binasa natin sa Genesis, tayo ay nilikha sa image ng Panginoon, and the God who created us is a creator. Sabi, we were created in His likeness. Ibig sabihin, di ba, naambunan tayo ng pagiging creative ng Diyos.
But the only difference, ang Panginoon, kaya niyang lumikha out of nothing, pero tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng raw materials to make. Diba? He gives us tree para makagawa tayo ng upuan, ng mga gamit sa bahay, binigyan niya tayo ng mga metals, diba? Ng mga rocks, para meron tayong magawa doon sa mga pangangailangan natin. Di ba yung mga sasakyan naman, hindi naman pag gusto mo ng sasakyan, biglang, ching, nandyan na yung sasakyan. Di ba? Yung mga sasakyan na ginagamit natin, mga raw materials din yan. Yung ilaw na meron tayo ngayon, di ba? Binigyan ng Diyos ng raw knowledge. Sino naka-invento ng light bulb? Ng power pala, ng power. Tama ba? Light bulb o power? Si Benjamin Franklin. Electricity. Di ba? Electricity. So, binigyan niya ng karunungan para pagdating ng panahon, meron na tayong ventilador, meron tayong aircon, kasi meron tayong ginagamit na kuryente. Meron tayong liwanag. Di ba? So, ang Panginoon ang nagbibigay ng raw materials na kailangan natin. And it's up to us to decide kung paano natin gagamitin yung mga raw materials na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat natin maunawaan na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na lumikha, na gumawa, no? Ibinigay niya sa atin yung DNA niya para makagawa tayo ng sariling masterpiece sa buhay natin, di ba? Kinakailangan nating, kung gusto mong gumawa ng lamesa, di ba? Kinakailangan mo magsukat, kinakailangan mong bumili ng materyales para makagawa ka ng lamesa. Yung pako na ginagamit natin, di ba? Merong mga nagme-melt ng iron para magawa yung pako. So, binigyan tayo ng Diyos bawat isa ng kanya-kanyang kakayahan. At binigyan din niya tayo, so yung kakayahan natin, yun yung pinaka-raw material. So naalala nyo ba, yung ibinigay ng Diyos na utos kay Adan, di ba? He was given dominion over every living creature sa mundong ito. And tayo ay nagmula sa lahi ni Adan, so meron din tayong dominion sa buhay. Kaya never think small of yourself, kasi merong dominion na ibinigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay mamahala, no? For you to overcome kung ano man ang gusto mo mapagtagumpayan. Kaya pag ikaw ay nanalangin, sabi, be specific. Tell God exactly what you need. Pero wag mong asahan na bigla na lang lilitaw yan, Lord, bigyan mo po ako ng kotse. Pling, ayun na yung kotse. Diba? You need to work para makabili ka ng kotse. Diba? If you want to buy a house, diba? Dapat maunawaan mo that you have to start cutting some of your expenses and start saving. Diba? Kung hinihiling mo sa Panginoon, Lord, i-bless niyo po ako. Kung tutugon man ng Diyos sa'yo, hindi yan yung tataya ka sa loto, mananalo ka ng isang jackpot, di ba? O kaya ikaw ay uupo sa sugalan at mananalo ka ng malaki. Hindi ganun yun. Minsan, may inaayos ang Diyos sa buhay natin para maging handa tayo dun sa blessing na nakalaan para sa atin. Di ba? Sometimes He is telling you, you have to be faithful of what you have at present for Him to entrust you with bigger things. Minsan kasi, humihingi tayo ng malaki sa Diyos, pero yung konti or maliit na meron tayo, hindi natin mapagtapatan. Di ba? So, you start with what you have. Para out of that things, makita mo na kumikilos ang Panginoon, unti-unti sa buhay mo, na-a-adjust yung situation mo. Sabi nga nung isang linggo, yung sabi na devotion ni Jonard, sabi, God is pouring new wine
sa buhay natin. God is giving new opportunities sa buhay natin. Kaya lang, sabi niya, yung vessel, siya yon, ay sumasabog. Kasi 'di ba sabi, you cannot put new wine on an old vessel or wineskin kasi sasabog 'yun. It's the same thing with us. Hindi nare-realize yung blessing minsan ng Panginoon or yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin kasi He is putting it in an old skin, wineskin. So we have to, something is, kailangan merong mabago, no? Doon sa buhay natin. Merong mabago kung paano tayo mag-react, di ba, sa sitwasyon, sa mga bagay. Kasi if you are asking God for something, tas nakita ng Lord, hindi ka naman prepared, di ba sabi ng Lord, pag ibinigay ko to, sayang yung ibibigay ko. Di ba? If you are praying for a job, tapos patamad-tamad ka naman, malamang sa alamang, pag nagkaroon ka ng trabaho, matanggal ka din sa trabaho. No? I don't want to be mean, pero that's how God works. He look into it, He makes sure na yung gusto mo mangyari sa buhay mo, prepared ka pag ginawa niya yun sa'yo. Di ba? Lord, gusto ko na po magkaroon ng partner sa buhay. Yun nga topak lang ng girlfriend mo, hindi mo matiis eh. Tapos hinihingi mo na, ikaw kasi sabi nila pag nag-asawa daw ay, ano ba yung term nila? Gusto ko ng, maging mapayapa ba yon? Lumagay sa tahimik. Kung girlfriend mo pa nga lang, hindi mo pa patahimik paano mo pa yung mapapatahimik, di ba, pag-asawa mo na? Di ba? So, hindi ka talagang lalagay ka sa tahimik doon kasi mapapaaga buhay mo doon. Maaga kang tatahimik, aatakihin ka sa puso. So, you see, for God to answer us dun sa mga prayers natin, we have to be ready para hindi masayang yung gagawin na pagbabago. Kaya yung situation mo ngayon, God is going to remove you from that season and transfer you to a better season, but you must be prepared. Diba? You must be a new wine, just like a new wineskin. Para pag nilagay ka dun ng Lord sa new season ng buhay mo, hindi ka sumabog. Di ba? Kasi pag inilagay ka dun sa new season ng buhay mo, hindi ka prepared, ang magiging team song mo, gusto ko nang bumitaw. No? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. It will never bring you joy kasi hindi ka prepared doon sa panibagong season na pinaglagyan sa'yo. Di ba? Parang yung kantang, we have the right love at the wrong time. Di ba? You're the right person, pero mali yung season para sa'yo kasi hindi ka pa prepared. Kaya nga, when you pray, isama mo yung sarili mo. Lord, let me be prepared for the new season. Nagpe-pray tayo na tayo ay i-bless ng Lord. Di ba? Yung konting blessing na natanggap natin sa Panginoon, nawawala na tayo lagi sa church. Di ba? Lagi na tayong nasa outing, lagi na tayong nasa pasyalan. Sabi ng Lord, baka pag pinayaman ko to mag-abroad na to na mag-abroad, hindi na sumimba. Tamo, iniinis ako nung langaw. Jonard, tawagin mo nga yung kaibigan mo dito. So, God has given us the raw material. Meron na kayong raw material. Why? You have the talent, you have the skills, you already have the knowledge and the wisdom that comes from God. It's up to you. Diba? Kung anong finished product ang gusto mong magkaroon sa buhay. It's up to you kung paano pagyayamanin yung raw materials na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, hindi masamang mangarap, pero
kapag ipanalangin natin sa Panginoon na matupad yung mga pangarap natin, sabi, binibigyan tayo ng Panginoon minsan ng konting trabaho, di ba? Para maging worthy tayo or para maabot natin yung ating mga pangarap. So, never ever forget that we were created in the image of God at meron tayong DNA ng pagiging creative. Di ba? Yung maliit, kaya natin yung palakihin kapag ginawa natin ng tama. God's favor is with us. Di ba? He has given us the raw materials. Ano pa yung hihingi natin, di ba? He provided everything for us. So, ang mahalaga ay huwag tayong hihiwalay doon sa source ng buhay. Huwag tayong hihiwalay doon sa nagbibigay sa atin ng raw material para magkaroon tayo ng finished product. Diba? Sabi sa Romans 8:35 to 37. So this is a very common verse, no, sa atin. Sabi diyan, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. So sabi, we are more than conquerors. Huwag mong iisipin na kapag nakaranas ka na mahirap na pagkakataon sa buhay or nakaranas ka ng rejection, victim ka na. No, you are not a victim. Yung pinag-usapan natin isang linggo, but you are a victor. Diba? It's time for something to break loose inside of you na nagsasabi, hindi ako mananatili dito sa sitwasyon na kinalalagyan ko. Hindi ako mananatili sa ganitong kaisipan. Hindi ako mananatili sa ganitong kalagayan. Diba? It's time for something that is within you to wake up. Diba? You wake up the giant within you. Kailangan gisingin nyo na yung mga sleeping giants nyo para kumilos na siya. Diba? And it's time for you to do your part creatively, diba? Para matapos nyo na yung raw materials na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. But something got to change. Kailangan may mabago sa atin. Hindi pwede na yung dati pa rin. Gusto natin ng pagbabago sa buhay. We want God to add more, but wala naman nababago. Diba? We're not doing anything to adjust. But it's like you're praying for promotion, pero hindi ka nag-a-adjust ng work habits mo. Diba? You're praying for spiritual revival, pero hindi ka naman nag-a-adjust sa devotional life mo. Diba? So minsan, sa simula, maaaring maliit lang yung nakikita mo, but believe me, diba? Kung ngayon daw, sabi, if you see, kung sa ngayon ay you see your finances just like a penny, diba? Yung barya-barya lang, believe that you will experience financial breakthrough sa buhay mo. But you have to be prepared with that breakthrough. Kasi kung hindi ka handa, sasabog ka. Diba? If you are experiencing rocky marriage, diba? Huwag kang maghanap ng maayos na or ng mas matinding pagmamahal sa iba. Believe that God will work on your marriage, di ba? So if you are now in the season of hopelessness, despair, pain, at gusto mo na may mabago sa'yo, you ask God to change your situation. You ask God to walk with you so that you will be guided, no, sa paglipat mo ng
season. Hindi mo kailangan magstay diyan sa season na yan. Dito sa Pilipinas, ilang season ba meron tayo? Dalawa, no? Tag-ulan at saka tag-init. So, okay yung tag-init, di ba? Ha? Taglamig. Oo nga, may taglamig na tayo, December di ba? So, hindi ka pwedeng magtanim sa panahon ng tag-ulan. Di ba? Ang pagtatanim kapag wala ng ulan. Pero, lagi niyong tandaan, kung panahon ng tag-ulan, yun ay panahon ng paghahanda mo para yung lupa ay maging fit na pagtaniman ng pananim. Di ba? So, merong tamang action sa bawat season. But in every season, we just have to begin to walk in God's promises. No, ang salita ng Diyos ang maging guide natin. Of course, in every season, di ba, we do different things. Mas masarap mag-outing ng summer kaysa ng tag-ulan. Di ba? Mas masarap mag-swimming ng summer kaysa ng December, yung hindi ka na halos makatubog sa tubig kasi malamig. Di ba? So, we adjust in every season. Hindi pwede yung damit mo ng taglamig, suot mo ng summer. Paglabas mo sa bahay mo, hihimatayin ka na. So, learn to adjust. Learn to make some adjustment. So, kaya nga, maunawaan natin na kung gusto natin na lumipat from your difficult season right now, at gusto mo na ilipat ka ng Diyos dun sa mas magandang season ng buhay mo, meron ka mga bagay na dapat isaayos. Meron ka mga bagay na dapat alisin. May mga bagay ka na dapat nang itigil. Di ba? So, isipin mo, ano yung mga bagay na yon? Di ba? Kasi kailangan mong alisin yung mga bagay na yon para mangyari yung gusto ng Panginoon na mangyari sa'yo. Kailangan mong baguhin yung mga bagay na yon para maging fit ka doon sa susunod na susunod na season ng buhay mo. So, isipin mo, ano ba yung mga raw materials na ibinigay sa akin ng Panginoon na pwede kong gawing finished product, no? Huwag kang mag-stop dyan sa season na walang ginagawa. You move to another season na hindi ka malilimitahan ng circumstances, di ba? Kailangan mo mag-break out. You need to go out of your shell. Di ba? Yung ginawa ng Panginoon, sabi sa Genesis chapter 1, verses 2 to 3, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, 'Let there be light,' and there was light." If you are in the darkest time of your life now, you declare it just how God declared it. Let there be light. Let your situation be changed. You need to get out of there. Diba? You need to stand and say, Lord, let there be light. Remember, God gave us dominion over so many things. Diba? He gave us the right to choose kung anong buhay na gusto natin tayo magkaroon. But always remember, at the end of your life, you have to make a report of how you use this life. You have to make a report to God, paano mo pinamuhayan yung ganitong season ng buhay mo. Di ba? Kinakailangan pakawalan mo
yung mas malaking pananampalataya sa buhay mo. Huwag mong tignan yung limitasyon mo. Kasi kung ang lagi nating titignan is yung sitwasyon natin, Lord, kasi ko konti po yung kakayahan ko, konti po yung kaalaman ko, konti lang po yung finances ko, konti lang po yung sources ko, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Di ba? You must change the way you think. You must understand na yung Diyos na pinaglilingkuran mo can create something out of nothing. So speak into your situation and say, let there be light. Pwede nyo bang sabihin yon doon sa situation nyo? Sabay-sabay nga tayo, let there be light. 1, 2, 3. Let there be light. So kung feeling mo hopeless ka na, you speak it in your situation. Let there be light. Kung feeling mo mahirap yung iyong susunod na step sa buhay, 'di ba? Syempre, parang darkened yung iyong isip, kung anong susunod mong gawin, sabi mo, let there be light. And sabi ng salita ng Diyos, there was light. And that light will direct you to the life that God wants you to have. So, use the Word of God para mangyari yung mga pangako. Minsan, hindi nangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay natin kasi hindi natin alam ano ba yung mga pangako ng Diyos. Ang alam lang natin, tayo ay 10 years na sa church, ang alam lang natin, si Jesus Christ ay namatay sa krus, ibinigay ang buhay niya, namatay after 3 days na buhay. And we have eternal life. So, hindi lang ganun yun. There's more. Diba? Meron pang maraming bagay na gusto ang Diyos na gawin sa ating buhay. Pero kailangan mabuksan yung ating isip. At kailangan maging handa tayo doon sa bagong season na paglalagyan ng Panginoon sa atin. So, differently, ang ating attitude, di ba, ang ating atake sa bawat season, sabi ko nga, hindi ka pwede magtanim sa panahon ng tag-ulan. Pero, yung season, preparation yan. Yung season mo ngayon, preparation yan doon sa susunod na season. Kung tag-ulan ngayon, ibig sabihin, you have to prepare your ground para sa pagtatanim at para sa pag-aani. Di ba? So, kung nasa season ka ngayon, na parang wala kang direction, di ba? Yung napaka-limited na pwede mong gawin sa buhay, sa ministry, di ba? You seek for God's help. No? You use the Word of God and speak it into your life. Speak it in your situation. Let there be light. So, pwede bang lahat tayo ay pumikit, no? Sa hapon na ito. At hilingin natin sa Panginoon na bigyan niya ng kaliwanagan yung ating puso, yung ating isip, at makita natin kung gaano kaganda, gaano kalaki yung plano na mayroon ang Diyos para sa atin. And hilingin natin sa Lord na maging handa tayo bilang bagong vessel ng mga bagay na inilaan niya at gagawin niya para sa atin.